mag-subscribe ka na. Hello mga buwets! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, kagigising ko lang. O, Jimba? Woke up like this. Ang ganda-ganda. Charito, Jimbo. Nakakatuwa naman natulog ako ng ganito, di ba? O alam nyo na, pagkagising, dapat gandara pa rin, di ba? Dapat Tita Bel Lustre, ang ganda, ang level, di ba? Iba din eh. Charito, syempre hindi ako natulog ng ganyan, no? Nakakaloka naman, di ba? Pero feel na feel ko ang aking hair, di ba? Talagang no? Talagang anong tawag dito? Narcissistic na yata. Talagang love na love ang ating beauty, di ba? Hangang-hanga sa sarili ang hayop, di ba? Charito. Anyway, mga buweks, kamusta naman kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-like. Sa mga hindi pa mag-like na kayo kung ayaw nyo may stroke. Di ba? Kamusta naman kayo? Charot lang yun ah. Anyway mga buweks, ito na nga no, nanunuyo ang aking labi. Nakakaloka. Ganda ko, no? Charito! So ayun na nga, etong chika natin ngayong araw, no? Wait lang. Hindi ako maano sa hair ko kasi ninibago ko. Charot! Anyway, eto na nga, nakakaloka ito. Umpisahan na natin to, nakakaloka, eto na. Magiging kapalaran daw ba ni Atisa Manalo ang naging kapalaran ni Pia Alonzo words back sa binibining Pilipinas? Ayan, nakakaloka, di ba? Matatandaan naman natin na si Pia ay sumali sa binibining Pilipinas ng 3 beses at ito nga ay noong taong 2013. Kung napanood nyo yan, no? At syempre, hindi siya pinalad dyan, di ba? Unfortunately. Tapos, sumali ulit siya nung 2014 at hindi pa rin siya pinalad, di ba? So ngayon, well, pinalad siya kasi nga nagkaroon naman siya ng placement, no? Nag-first runner-up, ganyan-ganyan, di ba? Tapos, syempre, hindi niya nasungkit ang corona ng Binibining Pilipinas Universe. At hindi nagpaawat ang lola nyo at talaga namang sumali ulit ito ng 2015, di ba? 3 times in a row. Nakakaloka ito. At sa kanya nasungkit ang corona ng Binibining Pilipinas Universe noong 2015 at pinalad nga siya na maiuwi ang corona sa Miss Universe, ang ating ikatlong corona, di ba? Ang galing-galing, di ba? Winner na winner siya dyan. At ito naman ngayon, si Atisa Manalo nga ba ay pwede ring masundan ang naging kapalaran ni Pia Wurtzbach sa mundo ng pageantry ngayon na ang target nito ay ang Miss Universe of Philippines crown ngayong taon, di ba? So matatandaan na sumali si nawala ako, si Atisa Manalo sa 2018 Binibining Pilipinas at kabatch nga nito si Catriona Gray na nag-uwi ng Binibining Pilipinas 2018 at sa kapalaran, na magandang kapalaran, no? Sa pinakamagandang kapalaran. Ano ba yan? Well, naiuwi niya, di ba, sa same year, no? Kaparehong taon. Yun ang gusto kong sabihin. Ang ika-4 na corona sa Miss Universe na ginanap sa bansang Thailand, di ba? So, naiuwi naman ni
Atisa Manalo ang Binibining Pilipinas International noong 2018 at lumaban din ito noong 2018 sa Binibining Pilipinas, ay sorry, sa sa Miss International at ayan naiuwi niya naman ang placement na first runner up, 'di ba? At ngayon nga nung last year sumali ulit siya ng contest or beauty pageants. Ito nga ang Miss Universe of Philippines. Ano ba yun? Nai-interrupt kasi ako. Sana tinurn off ko yung yung notification ng aking Instagram. But anyway, sumali siya ng Miss Universe of Philippines 2024. Unfortunately, well, hindi nga unfortunate yun kasi nag-ano siya, di ba? Nagkaroon siya ng placement. But unfortunately, hindi niya nasungkit ang corona ng Miss Universe of Philippines 2024, di ba? Pero nasungkit niya naman ang corona dito sa Miss Cosmo 2024, di ba? Philippines, ayan. So ngayon nga, since hindi pinalad si Atisa Manalo sa Miss Cosmo dahil nga nilaro ito ng bonggang-bongga ng organisasyon, di ba? So eto na, ngayong taon ay talaga namang hindi na nagpaawat si Atisa Manalo at ayan, isa siya sa mga talagang pangmalakasang kandidata sa Miss Universe Philippines 2025, 'di ba? So ngayon ang tanong ng bayan, posible din bang masungkit ni Atisa Manalo ang Miss Universe of Philippines crown ngayong taon? Katulad ng dito kay Pia Wurtzbach na 3 beses nagkaroon ng pagkakataon sa Binibining Pilipinas para masungkit ang titulo ng Binibining Pilipinas Universe at pinalad nga siya ng bonggang-bongga nung taong yon, di ba? Ito naman ang sabi ng ating mga comments doon, no? Ng mga nakakalokang mga comments. Okay. Ang sabi dito, claim it daw. Ayan, supporters ni Atisa Manalo. May nagsabi naman dito, sa tingin ko hindi kasi dadayain siya. So, paano naman nasabing dadayain siya? Parang ano naman. Katulad ba nung Miss Cash mo, 'di ba? Baka naman hindi dadayain, 'di ba? Baka naman sa kanya mismo ibigay, 'di ba? Kasi nga, syempre ang laban ni Atisa Manalo ay talaga naman mga buweks. Alam naman natin ang laban ni Atisa Manalo ngayon ay talaga namang napakalakas. Isa sa pinakamalakas ngayong taon si Atisa Manalo kahit naman nung last year, 'di ba? Kaya nga lang last year, hindi niya destiny yon pero destiny pala, hindi niya destiny yon baka mamaya itong taon ay talagang mapasa, hindi mapasa kamay, mapasa ulo na lang, di ba? Mapasa ulo ang corona, di ba? Mapasa ulo. So, ayun, no? Well, ang sabi dito, maganda talaga si Atisa kung pagandahan. Kaso sa pasarela, magaling si Winwin. Si Atisa malamya. Tama na sa mga malamyang ganyan. 'Di ba? Tama na 'yun sa mga ganyan-ganyan. Kasi yung ganyang atake ni Atisa Manalo, actually maganda naman, 'di ba? Mas mas tawag dito, mas na-polish ang kanyang pasarela kumpara nung sa nung unang-una 'no, nung preliminary sorry, yung press presentation tapos yung mga ibang pasarela niya tulad sa Hello Glow, okay naman pero nakita natin na medyo malamya siya do'n. Pero ngayon talagang, ay iba na ang pasarela ni Atisa Manalo, 'di ba? Pang Miss Universe caliber na rin, 'di ba? Siyempre iba naman si Winwin, ayan. So ang sabi dito, 'di yan mananalo si Manalo, 'di ba? Siyempre paano naman natin nasabi na hindi siya mananalo, paano na lang kung siya'y nanalo? So ano na yung sasabihin nung iba, 'di ba? So, give her a chance, 'di ba? Gano'n din yung mga ibang girls. Dapat hindi tayo nangunguna 'no, yung mga hot picks na 'yan, mga ano lang 'yan, kumbaga yun lang yung mga reviews ng mga vloggers, mga pageant pages, pero at the end of the day, hindi naman kami yung magja-judge, 'di ba? So, siyempre ako, isa ako sa mga talagang rooting kay Atisa Manalo, isa siya sa mga rooting ko. 'Pag nandiyan niya sa from top 1 to 10, ayan, rooting ako diyan sa mga kandidata na 'yan, 'no? And the rest, puwede silang pumasok ng, top 20, top 10, ganyan. Pero yung 1 to 10 ko, 'yan talaga yung mga pinakamalalakas, ayan. So ayan, try and try until you succeed, ang sabi daw gano'n. Gusto ko yung mga ganyang comments 'no.
may nagsabi naman, parang may kulang daw kay Miss Atisa Manalo. Well, para sa akin, napansin ko rin yan, sa pasarela niya, hindi ko na pinoproblema yan. Happy na ako dyan, no? I'm pretty sure pag nakoronahan niya ng Miss Universe Philippines, I'm pretty sure may mas iaano pa yan, mas ibubuga pa yan, no? Hahasain niya ng Miss Universe Philippines organization, katulad nung ginawa nila sa ating mga previous queens, di ba? Ang ano ko lang ngayon, yung kanyang, I think yung kanyang makeup okay na, pero yung kanyang styling, yung kanyang mga OOTD, medyo hit and miss. I think yun yung kailangan niyang pagtuunan ng pansin, di ba? So may mga nagsasabi naman dito na who knows, 'di ba? Totoo naman 'yan, who knows. Yes na yes sila, ayan. So may nagsabi din na hindi 'yan, ganyan. O 'di ba? Parang kung iisipin niyo, parang hindi natin masabing hindi 'yan eh. Kasi ako may pakiramdam ako na parang ibibigay sa kanya, 'di ba? So kailangan lang talagang mag-perform ni Atisa Manalo ng bonggang-bongga. At syempre sa communication skills, ang napapansin ko dito kay Atisa Manalo, nakakasagot 'yan 'pag tinanong, 'di ba, 'pag may mga ambush interviews. Pero pagdating na dun sa entablado na nakikita ko na ano siya, parang kinakabahan siya 'no. So parang gano'n, sana mapag-aralan niya 'yun kasi hindi ako naniniwala na hindi masasagot or nakakasagot si Atisa Manalo. Nakakasagot 'yan, 'di ba? Nakakasagot 'yan, kaya nga lang, 'yun nga lang, dapat pag-aralan niya talaga, mag-focus siya na pagdating sa entablado matutunan niyang yung alam mo yon na 'pag sinasagot niya yung tanong, yung confidence niya 'no, kasi parang minsan nagdadalawang isip siya, parang gano'n yung dating. So, hindi nagiging maganda yung sagutan niya, parang nakikita mo kinakabahan siya, katulad yung sa Binibining Pilipinas, katulad sa anong tawag dito, sa Miss Universe Philippines last year, 'di ba? So, gano'n. Pero sa Miss International naman, magandang bugahan niya doon, pero siyempre 'wag nating kalimutan na yun po ay memorize 'no, nung time na yun mini-memorize. So, talagang maganda yung bugahan ni Atisa Manalo. Naniniwala pa rin ako na si Atisa Manalo dapat talaga pagdating sa question and answer 'no, sa final question and answer, talagang makita natin na hindi siya kabado, talagang confident siya sa kanyang mga binubuga, 'di ba? Para talagang masungkit niya ang nag-iisang korona ng Miss Universe of Philippines, 'di ba? Nakakaloka ito, ang sabi dito sa kanya na 'to. Parang feeling ko hindi imposible kay Atisa Manalo na talagang masungkit ang korona ng Miss Universe Philippines kung talagang magpapakita lang siya ng full caliber, talagang jam pack, full on na alam mo yun, yung buong kalibre niya, hindi lang ganda, hindi lang kaseksihan, hindi lang sa styling, ganun din sa kanyang bugahan. Kasi naniniwala ako sa Miss Universe Philippines, lalong-lalo na, no? At sa mga beauty pageant sa Pilipinas, 'di ba? Mapabaranggayan, ano ba yun, yung dila, yung labi ko nanunuyo. Anyway, ayun nga 'no, pagdating sa Pilipinas ang pageantry, siyempre tayo mga Pilipino 'no, majority of the Filipinos talagang after tayo, hindi lang sa ganda, ganun din sa bugahan ng bunganga, 'di ba? 'Pag hindi maganda ang naibuga tapos nakoronahan, ayan 'di ba, naki-question ang pagkapanalo. Kaya hindi nagiging full support ang mga Pilipino. Kasi nga parang yung iba nararamdaman nila puwedeng manalo, yung mga loyal supporters, pero yung mga iba naman na talagang hindi, pasado sa kanila yung bugahan ng kandidata tapos nanalo, eh, talagang parang feeling nila, eh, madidihado lang din ang Pilipinas. So, they can't be bothered 'no? Parang waste of time na lang. So, gano'n yung iniisip nila. So, ayan, good luck kay Atisa Manalo 'no. I believe kayang-kaya niya 'yan. This time, eto na yung pangalawang pagkakataon niya, naniniwala ako na talagang may pinaghandaan 'yan si Atisa Manalo. So, abangan lang natin, 'wag tayong masyadong paladesisyon, 'di ba? But anyway, eto nga 'no, siyempre nagkaroon sila ng video 'no, yung kanilang video promotional, ganyan-ganyan. Parang ano yun, tama ba yun? Promotional video sa Zone Rocks, 'di ba? So, napanood ko yung ano, nung nagla-live tayo, napanood ko yung bugahan ni Atisa Manalo at talaga naman bumuga ng makatotohanang real talk si Atisa Manalo doon, 'di ba? Sa mga hindi po nakapanood, panoorin niyo ito, ah. During my competition in Vietnam, there was an accident that happened that resulted to an injury on my left foot. I feel like I was unfairly judged because people assumed that I was making reasons up to not attend events. And I just remembered my purpose of being there, and I was able to do it even with a broken foot. Philippines!
O, Jimbo, talagang yan, ramdam na ramdam ang conviction sa bugahan ni Atisa Manalo, di ba? Kasi sa Atisa Manalo, simula nung natapos yung Cosmo, hindi tayo nakarinig sa kanya. Pero dito, ay talaga namang binuga niya ng bonggang-bongga, di ba? Ang ganda-ganda ng tanong dyan sa Zonrox, no? Lahat naman ng mga girls, yan yung tanong. Pero yung binuga ni Atisa Manalo ay talagang panalong-panalo, di ba? Ramdam na ramdam mo yung conviction. Kasi nanalo siya, ay nanalo, kasi nandyan siya, 'di ba? Kumbaga kasi makatotohanan siya, totoong nangyari, 'di ba? So and of course, I was there. So talagang nung napanood ko 'yun, hindi ko mapigilang maluha. Kasi naramdaman ko siya eh. Yung sinasabi niya ay real talk lang, 'di ba? Alam natin sa Atisa Manalo, wala tayong naririnig sa kanya pero ngayon, talagang binigay niya na, bumuga na ang kanyang bunganga, 'di ba? Nagpakatotoo na siya, no? So ngayon, syempre, ang daming nakapanood niyan, no? Ang dami sa mga shupit bahay natin, lalong-lalo na mga Indo na nagtaasa ng mga kilay, 'di ba? Hindi nila matanggap na yan talaga ang dahilan ni Atisa Manalo, 'di ba? Hindi nila matanggap na talagang may mabigat at malalim na hugot si Atisa Manalo. Kaya alam niyo na, no, 'di ba, na talagang halatang pinaglaruan siya doon sa ano, sa Thailand, sa ano, sa Vietnam, 'di ba? So talagang hindi na siya nag-hold back diyan. Talagang kitang-kita mong palaban na talaga si Atisa Manalo, talagang binuga niya, 'di ba? Eh dapat lang 'yan. Totoo nga lang dapat noon niya pa 'yan binuga, eh. 'Di ba? Para masomplang na itong Miss Cosmo pati itong mga Indo na ito, 'di ba? Nakakaloka ito. But anyway, kudos kay Atisa Manalo. Gusto ko yung mga ganyang bugahan, no? Yung nanggagaling sa puso, yung makatotohanan, yung may conviction, hindi naman kailangan na sobrang powerful, hindi naman sobrang very eloquent, pero talagang yung mga binubuga talagang nanggagaling sa kanyang sariling experiences, 'di ba? Sa kanyang backstory. Maganda 'yan, no? Sa mga ganyang bugahan, talagang hindi imposibleng masungkit ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe of Philippines ngayong taon, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Magingigi sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!